Greetings po mga kabayan, si Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Randy Cardina. Sabi po niya sa atin, siya daw po ay isang OFW. Ngayon, ang tanong niya ngayon, pagbibili ba siya ng lupa? O, kasi nasa abroad nga siya, bibili siya ng lupa dito sa Pilipinas, pwede po daw na doon sa kanilang deed of sale, dahil wala siya sa Pilipinas, valid ba yung deed of sale na ang may pirma lamang ay yung seller, wala po siyang pirma. So yun po ang kanyang tanong sa atin. Sa ganitong mga dokumento, no, meron na tayong mga videos na ginawa din dito, but anyway, for the sake of this sender po natin na ito po yung taga-follow po sa atin, yes, there's no question na sa ganitong situation, yung ginawa ninyong bilihan, halimbawa, ay nagpirma si seller na sa Pilipinas siya, kayo abroad. Ang tawag po nito ay unilateral sale. Kung voluntary naman po ang pagbenta, wala naman pong mga legal na issue dito sa kanyang pag-alinlangan halimbawa at nagkaroon naman kayo ng meeting of the minds, okay? So, ang tawag po ito ay unilateral sales. Valid po ba yan? Well, insofar as the other party is concerned, yung seller, valid po yan. But the question is, being a unilateral sale, ay maaaring hindi po yan marehistro ng ating Register of Deeds because ang definition po kasi ng contract po, no, ay isang bilateral. I mean, dalawa po ang parties dito, yung seller at saka sa buyer. Kung isa lang po ang pumirma, no? So, it could not be said na yung other party, which is the buyer, ay nag-agree siya sa mga conditions doon sa bilihan. That's number one. Number two, nung una po, yung unilateral deed of sale, tinatanggap po yan, nire-registro po yan ng ating Register of Deeds. But for quite a while now, dahil po siyempre nakakaroon na po ng, lalo na itong mga fraud, no, through the use of may mga money laundering na kung saan yung mga unscrupulous na mga tao, no, gusto lang itago yung kanilang yaman, kunwari pinagbibili nila yung kanilang property, no, na doon sa isang tao na hindi naman existing, okay? Para lang masabi na, binenta ko na yan. So, hindi na akin yan. So, para po maiwasan yung fraud prevention, ay hindi na po, ay dinidiscourage na po at hindi na po nire-register ang inyong, ang ganyang unilateral deed of sale. Okay? So, ang gagawin mo, okay, para halimbawa, ma-cure, magamot, kung ganun lang ang may pirma lang, ang pipirma lang ay yung seller na sa Pilipinas, well, you can proceed with the sale. Kung assuming nag-exercise na kayo ng due diligence, no? Yung inyong representative sa Pilipinas ay nag-research na para sa inyo at talagang sinasabi naman niya na legit, walang problema ang property, no? Everything is in order, okay? So, pwede siyang magpirma ng deed of sale siya lang. And then, i-instruct ninyo na yung pinirma niyang deed of sale sa Pilipinas, ipanotaryo po niya sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pag nanotaryo niya ito, pati kasama yung kanyang witnesses, no, sa harap ng notary public sa Pilipinas, ipadala po sa inyo yung hard copy, yung original na notarized na dokumento, kasama yung mga pirma niya at saka testigo, ipadala po sa inyo diyan sa abroad kung saan kayo naroroon. And then, pumunta kayo sa Philippine Consulate at doon din sa harapan ng Philippine Consulate, pipirmahan ninyo yung deed of sale, no? At yung testigo na kung saan pipinirmahan ninyo bilang si buyer at ipanotaryo po ninyo ito sa Philippine Consulate. So, and that cures and that document becomes already bilateral deed of sale. Or another option, kung ang inyong bansa, kung nasaan kayo na nakadestino, ay membro po siya ng Geneva Apostille Convention, Treaty Convention, na kung saan ang Pilipinas ay membro din. So, pwede na yung magkaroon ng notary public sa labas ng Philippine Consulate, no? At ito'y pwede pong kilalanin po ito
ng ating ahensya ng Republika ng Pilipinas, no, bilang pagnonotaryo na rin, no, ng dokumento, ito po'y acceptable doon sa ating mga ahensya ng Pilipinas tulad ng Register of Deeds, Assessor's Office o sa BIR para iproseso po ang inyong ang nabili ninyong lupa at mailipat po sa inyong pangalan ang nabili ninyong property. So I hope maliwanag 'yun ha. 'Yun po ang inyong gagawin, no? Another option, no, sa mga OFWs po natin, kung meron kayong bibilhin na property sa Pilipinas, okay, wala kayo doon, wag na lang niyo bastang ipangalan pa sa magulang ninyo, sa kapatid ninyo, sa kaibigan ninyo. Delikado po 'yan. Tandaan po natin, 'pag 'yan bawat lipat po ng ownership, no, ay meron pong tax incidents po 'yan. Halimbawa, pinangalan ninyo sa magulang ninyo, siyempre tiwala tayo, okay? O sa kapatid ninyo, may asawa yung kapatid ninyo, may pamilya. Pag siya po'y pumanaw, knock on wood, aba, yung iniwan ninyong property na nakapangalan sa kapatid ninyo o sa magulang ninyo, abay maging bahagi po yan ng kanilang estate. Ha? At yung pong kanyang mga anak, kapag mana, ay maaaring maghabol po doon. Iiyak po kayo. No? Kasi pwedeng sabihin ng mga anak, amin ito, nakapangalan ito sa aking magulang. So para maiwasan yan, okay? Ang gagawin ninyo kung OFW kayo, mayroon kayong interesadong, mayroon kayong planong bibili ng lupa sa Pilipinas, idaan po natin sa tama. Maggawa kayo ng special power of attorney. Maring ipagawa nyo yun sa Pilipinas. No? Nandun na kung saan doon sa special power of attorney, okay, ay na-designate doon kung sino yung inyong representative, no? Yung attorney in fact, na mag-represent sa inyo para ipirma kayo doon sa deed of sale. At siya na rin ang maglalakad sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng pagbayad ng mga amilyar, pagparehistro niya yung bilihan sa Register of Deeds, no? At pagproseso ng inyong deed of sale, pagparehistro upang sa ganun, yung lumang titulo ay mailipat sa inyo at nakapangalan pa rin sa inyo ito, no? At mabigyan kayo ng panibagong titulo ay sa pangalan na ninyo kahit na wala kayo sa Pilipinas. So, kaya lang kung ang SPA, kung wala kayo sa Pilipinas, okay, ang gagawin po ninyo, magpagawa kayo sa lawyer sa Pilipinas ng SPA. Walang pirma ito. Ang gagawin ninyo ay ipadala mo yung SPA, no, sa iyo, either hard copy by courier or meron naman ngayong internet, no? Yung soft copy nito ipadala sa iyo, and then pagdating sa internet, i-print out mo ito, and then pag na-print out nito ay pumunta kayo sa Philippine Consulate at ito ipanotaryo ninyo. And then bingo, meron na kayong special power of attorney at ipadala ulit ito sa Pilipinas by courier upang sa ganon ang inyong attorney in fact ay ipirma kayo doon sa deed of sale. No? Kayo pa rin ang lalabas na buyer at pagdating po sa, ipipirma lang kayo at pagdating po doon sa deed of sale at sa titulo ng lupa, kayo rin ang nakapangalan doon sa mga dokumento kasama na yung titulo ng lupa. So, yun po ang pinaka-safe ninyong gawin. Huwag na po nating gawin na ipangalan muna sa kapatid, sa pangalan, sa pinsan, sa magulang. Delikado po yan. At saka magastos po yan. Because tandaan po natin, every time na maglipat po ng ownership, no, ay meron pong tax incidents po dyan. And madugo po ang taxes na babayaran. Kaya ilagay na lang natin, idaan natin sa tamang proseso tulad po ng ating sinasuggest po sa inyo. Okay? So, I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ang concern sa atin ni Randy Cardinal. By the way, I would like to make use of this opportunity na pasalamatan po yung ating mga viewers po natin, mga followers po natin, subscribers and sharers po natin, likers po natin, lalo na hindi nag-skip ng mga ads po natin. No? Thank you very much. At of course, kung hindi po sa inyong motivation, no, sa inyong tulong sa pagbigay po, sa pag-follow po niyo sa atin, baka po hindi na po tayo masyadong active dito sa ating advokasya, no? At because of your help, because of your support, ay nagkakaroon po tayo ng inspiration to continue our advocacy
na mapalawig pa natin ang ating advokasya at marami po tayong mga kababayan, no, na ma-reach out po natin. They could be your friends, your relatives, your neighbors, your acquaintances po, upang sila din na meron po silang mapupulot sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So, by the way, upang wala po kayong mi-miss na mga episode po natin, pag may updates po tayo, paki-click po ang notification bell, no? Upang sa gano'n ay pag may mga updates po tayo, you'll be notified at wala po kayong mami-miss na episode. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and God bless.